Deep Web True Story 2022. Hindi ako madaling matakot. Matagal na akong curious sa mga bagay na hindi dapat pinapakialaman, lalo na sa Deep Web. Noong 2022, gabi ng lockdown, napadpad ako sa isang forum na naglalaman ng mga hidden wiki links. Akala ko wala lang mga lumang site ng black market pero may isang thread na kakaiba. Ang title, Real Philippines Room, Live Feed, No Replay. Wala masyadong reply pero may isa na nagsabi, only works if your mic and cam are off. Naintriga ako. Pinindot ko. Madilim ang screen. May parang loading bar, connecting to host. Tapos biglang nag-flash yung webcam indicator ko. Kahit hindi ako naka-zoom, wala akong app na bukas. Nakita ko lang sa monitor ko ang isang kwarto. Walang tao, pero may kama sa gitna, may lumang TV, at may boses. Boses ng batang babae, parang umiiyak. Kuya, tulungan mo ko please. Akala ko recorded lang, pero nang nag-type ako sa chatbox, nasaan ka? Sumagot siya, malapit lang ako sa'yo. Naramdaman ko yung malamig na hangin mula sa bintana kahit sarado yon. Tapos biglang nag-change ang angle ng camera. Hindi na yung kwarto sa video, kundi mismong kwarto ko na. Wala akong binuksan na camera. Pero nakita ko sarili ko sa monitor, nakaupo, hawak ang keyboard. Sa gilid ng screen, may nakasulat, Stream Verified. Napatayo ako agad. Binunot ko yung LAN cable. Pero kahit tanggal ang internet, tuloy pa rin yung live feed. Ang viewer count, naging 2. Tapos 3, tapos 9. Kinabukasan, wala na yung site. Pero tuwing gabi, may naririnig akong notification sound sa loob ng CPU ko. Kahit patay ang computer. Minsan, sumasabay sa tunog ng chat alert. Still watching. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung prank lang yon o may nag-mirror ng camera ko dati sa Deep Web. Pero isang bagay ang sigurado. Noong sinubukan kong ibenta yung laptop ko, yung buyer nagsabi, Boss, bakit sa camera may nakasave na feed ng sarili mo na tutulog? Pagkatapos ng gabing yung nakita ko ang sarili ko sa live feed, isinumpa ko na hindi na ako mag-o-open ng kahit anong deep web link. Pero curiosity is a drug, lalo na kapag akala mo nakalimot na yung takot. Ilang buwan ang lumipas, nag-download ako ng file sa isang archived darknet forum na pinadala ng kaibigan kong IT. Sabi ng kaibigan ko, try mo i-analyze, may malware daw dito na nakakonekta sa isang lumang .onion domain. Nag-VM ako para safe. Pero pag-run ko ng file, hindi error, hindi malware. GUI siya na may timeline. Mga log entry. Manila, 2022-08-13. Live feed opened. User detected. Stream verified. Tapos may folder na replay. Binuksan ko. Mga MP4 file. Pero lahat title ay room underscore 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 underscore. Yung unang clip, ako nga yung nandun. Nakaupo. Nagtatype. Same na gabing tinanggal ko yung LAN cable. Pero may ibang file. Room 119. Binuksan ko. Hindi ako yung nasa video. Isang babae nakatali sa upuan. Umiiyak. Sa background, may same wallpaper ng kwarto ko. Pinatay ko agad yung VM. Lumabas ako. Pero pag restart ko ng main PC, may new folder sa desktop. Wala naman ako nilagay doon. Pag open ko, isang .txt file lang ang laman. We told you not to close the stream. Tuwing hapon mula noon, may naririnig akong click sa mouse kahit wala akong ginagawa. Pag chinek ko Task Manager, may isang process na hindi nawawala. Loopwatch.x. Sinubukan kong i-delete. Access denied. Lumipas ang linggo, napansin kong nag-iiba yung CCTV feed sa lobby ng building namin. Kada oras ng 2:00 ng umaga, may isang lalaki na dumadaan sa camera. Parehong hoodie, parehong laki, parehong bag. Nakatayo sa harap ng pintuan ko ng unit. Nakatitig lang. Nagpatrace ako sa kaibigan kong cyber forensic specialist. Nakita niya sa metadata ng watcher log na yung server ay nakalocate sa Laguna. Pero ang IP ay nag-mirror galing sa device ko mismo. Parang ako yung naging host. Ngayon, tuwing nag-o-open ako ng laptop, automatic nag-a-appear yung notepad window kahit offline. The loop isn't done. We're almost home. Hindi ko na tinuloy ang investigation. Sinunog ko yung hard drive.
Pero kahit sa bagong unit ko, pag binubuksan ko ang browser, may isang tab na biglang nag-auto-load ng blank page. URL lang niya. Localhost 8080/watcher. At minsan, nakikita ko sa reflection ng monitor ko yung parehong lalaki sa hoodie. Nakangiti. Parang ako. At dyan na natatapos ang kwento natin. See you sa next upload. Maraming salamat sa panonood.